Kasama kang palaging masaya. Anuman ang problema, magtutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na. Dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. OFW na naglilingkod sa ating bayan, sila ay susi sa ating kaunlaran. Hirap at dusan, pinagdadaanan, matagumpay na, di lalampasan. Kaya ating parangalan, itong ating kabayan, sa ginawa niya, kabayanihan. GFM, Nagpapasalamat ako at nagpapasalamat po kami. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. GFM, 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 GFM. GFM, Gabay ng Pilipinong manggagawa. Abroad! Pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migrations and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices helped facilitate repatriation, resolution of labor cases,
and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and BPI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations. Hello po mga kababayani at tayo po ay live na po dito sa live streaming ng programang Gabay ng Filipinong Manggagawa Abroad. Ako po si Kuya Rene Bunsoy na nagbabalik after a week of break dahil po sa kaunting sakit, pero naririto na tayo pong muli at nagbabalik na at medyo maayos na po ang aking pananalita. Medyo nawalan ho tayo ng boses ng konti because of sore or swollen throat. Mahirap pala magkaroon uli ng ganong swollen throat. Parang naalala ko nung bata pa po o pala ako kung nagkaroon ng ganon kasakit o kalala. Natin na kailangang mag-rest, mag-recover, at ngayon naman nga po ay naririto na. May kaunti pa hong sakit, pero naririto na po kami ulit sa ating programang Gabay ng Filipinong Manggagawa Abroad. Ito nga ay programang nagbibigay po sa inyo ng mga makabuluhang payo, gabay sa inyo pong overseas work. Saan man po kayong bansa naroon, kami bumabati na ng good morning, good afternoon, at good evening sa inyo po lahat mga kababayani. May tumutok na po kayo sa aming pong programa ngayong tanghali. Tanghali pa rin naman Pero kung sa inyo ay nagla-lunch pa rin, meron naman sa inyo, alam ko, lalong-lalo na sa Middle East countries, maaaring maagang gising, maaaring nag-almusal pa kayo. Kaya may tutok na po sa programang ito at magbibigay po kami sa inyo ng iba't ibang mga karanasan at syempre mga balita na rin. Pero this afternoon po samahan niyo po ako dahil ang ating topic ay very probably familiar sa inyo. Pero bago yan, ating pong inaanyayahan ang ating pong mga nanonood. Excuse me. Ito po yung aming social media platform na pwede nyo pong makita at para ma-connect nyo po kami. Alisin natin yung yung logo natin para makita nila at mabasa nila. Okay? So you can connect with us through these 3 platforms. Through our Facebook page, the Global Filipino Movement Foundation Incorporated. Siyempre, meron din tayong Instagram, Global Filipino Movement. And finally, meron din po tayong YouTube, Global Filipino Movement Foundation Incorporated. Kung bubuksan nyo po yung aming Facebook page, yan ang makikita nyo, yung nandiyan sa picture na yan, na ang makikita nyo, yung prominent na kulay po namin ay orange at blue. So please, paki-like po yan. Pag nilike nyo na po yan, meron na po kayong makikitang mga updates at mga balita kung ano ang mga ganap dito po sa Global Filipino Movement. Siyempre, ang susunod naman ay nagpapasalamat po kami sa 8.3 thousand followers
ng Global Filipino Movement page. Palakpakan naman po dyan. Nagpapasalamat po kami. Nagbibigay kami sa inyo, naghahatid ng maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik sa aming Facebook page. Lingit po sa inyong kaalaman, nagsimula lang po kami niyang maging active nung pong before the pandemic. Siguro 2018, no? 2018 or even earlier, 2017. Hindi po kami masyadong social media based. Kaya medyo kaunti pa lang yung following natin ng mga yan. Pero since the pandemic and even after, habang medyo meron pang mga kaunting mga cases ng COVID-19, doon po actually sumipa ng pataas yung ating following. But then again, we continue to make adjustments. Hindi naman po kasi talaga tayo mga ako mismo, hindi naman ako vlogger o hindi naman ako mismo nagpo-programang ganito. It just so happened, dahil nga po sa pandemic, tayo we needed to do some improvisation para magpatuloy ang mga ginagawa ng Global Filipino Movement. And now, through our social media platform, naihahatid nga po natin yan. Kaya maraming salamat po sa inyo pong suporta sa amin. At doon naman po sa inyo na gustong pumunta, magbisita sa amin po, if you can look at this map, ito po yung mapa na kung saan makikita mo yung malaking kalye dyan. Yan po ay EDSA. At yung cross naman niya, andyan dyan po yung Ortigas Corner EDSA. Iyan po ang unang makikita nyo. Siyempre, yung Department of Migrant Workers na dati namang POEA. Kasunod na building lamang po kami kung papunta kayo sa Ortigas o papunta kayo ng Green Hills, ay makikita nyo na po yung unang-unang makikita nyong karatula ay Santa Lucia o kaya or State Center Building. Sa right side po niyan, pumunta po kayo sa right side, hindi po kayo papasok sa Santa Lucia, pero sa right side, nandiyan po yung entrance. Nasa 10th floor po kami ng State Center 2 Building, Ortigas Avenue, Mandaluyong City. Ayan. So, we expect visitors every day dahil yan po ang aming ginagawa. Dahil dyan, sa cool program na ginagawa ng Global Filipino Movement. Ano ang cool program? Ang ibig mo sabihin ng cool ay caring for outstanding outbound laborers. Cool na cool, Ibig sabihin, papakita po tayo ng pag-care, pagmamahal, sa tinuturing po nating mga bayani, mga bagong bayani, outstanding outbound laborers. Ito po yung mga serbisyo. Online appointment, kinakailangan yung mag-access ng inyo pong mga records bilang isang OFW, sa DMW, sa OWA, e-registration, printing of documents, online submission of documents for direct hires. Tapos ito pa exciting, meron ho tayong photocopying, pwede rin ho kayong mag-photocopy. Meron ho tayong ino-offer na paralegal services sa inyo na maaring may tanong or maaring pagnanais na mag-complain patungkol sa inyong overseas job. And most especially, every day, meron ho tayong complimentary meals courtesy of Global Filipino Movement. Kailan po yan? Monday to Fridays lamang po. Bukas na po kami ng alas 7. Hanggang alas 4 lamang po kami because of our timing sa office. Pero yung pong free meals na sinasabi po natin ay first come first serve basis po from 11 a.m. o 11 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Meron hong mga ipinamimigay na food stub at yung food stub na yun po ang ipipresent niyo upang maka-avail kayo ng free complimentary meals courtesy of Global Filipino Movement. Ayan, yan ang ating pong intro
introduction sa ating umagang o sa hapong ito. At tune in dahil ang ating topic ngayon, i-discuss natin. Ako, medyo tan-taranang, tan-tan-tan-tan. Ang ibig kong sabihin ng ating topic na yan how to cope with crisis. Paano nga ba mag-cope sa pagka merong krisis? Ang krisis po sinasabi natin pagka dumating yan yung ayaw natin. Ano? At syempre di-discuss natin bakit nga ba ano nga ba itong krisis na ito? Paliwanag mga Karen para atin pong maintindihan yan. So, tutukan niyo po to dahil for the rest of the hour, yan po yung ating pag-uusapan, no? At kung napansin niyo, wala rin ang aking kapartner na si Ma'am Joy Ilagan. Yung kadahilanan po sa kasalukuyang meron silang ginagampan ng symposium, yung pong Migration Awareness Symposium dyan po sa Batangas City sa University of Batangas. Shout out po sa Chairman of the Board of Regents na si Attorney Kuya Vic Mayo, ang ating butihing kaibigan dyan, at magpapasalamat na kami in advance for opening up your school para sa aming pong advocacy to educate, no? And to inform our kababayan sa risks and challenges of migration or overseas employment. Ayan, ang ating pong oras ay 1:17 ng hapon. Magbabalik po muna kami, magbe-break kami saglit, at sa ating pagbabalik ay i-discuss na natin yung how to cope with crisis. Huwag po kayong alis, magbabalik po kami. Ako po si Anak Samana, taga-Nueva Ecija po ako. Nakilala ko po si GFM month of September. Galing po ako ng DMW NRCO that time. And then, abutan kami ng lunch break. Nag-uusap kami nung kasama ko. May nakarinig sa amin na nag-uusap. Bigla kami nilapitan. Tapos, inabutan kami ng food stop. Ginaid niya kami. Sinabi niya kung saan yung pupuntahan namin. Meron pa lang pa-free lunch. Bilang OFW, natuwa talaga ako. So, sobrang nagagalak ako kasi may mga bagay pa lang para sa OFW na nagagawa ang GFM. Pagdating ko sa office, meron akong mga ipapaprint. Ang dami nun. Sobrang natawa ko kasi hindi lang siya lunch, kundi may free print pa. And at the same time, binigyan din nila ako ng advice. Iaakit ko kasi sa legal yung case ko. So, binigyan din ako ng endorsement that time. Nung lunchtime na, doon ko namit si Pastor. Kasi pinag-pray kami ni Pastor And then, may mga binigay sila sa aming Bible. Natutuwa ako. Kasi, nung nag-pray ko si Pastor, from head to toe, kinikilabutan ako sa parang lumalaki yung ulo ko. Mararamdaman ko doon sa way ni Pastor ng pag-pray. Talagang tagos siya sa puso. First time ko talagang maka-encounter ng ganong grupo. Hindi lang siya basta NGO, kundi isa siyang ministry na talagang mararamdaman mo yung malasakit nila sa mga OFW natin. Ang sarap pala sa pakiramdam na may totoong nagmamalasakit. Hindi lang dahil may mga department tayo o ahensya ng government na nag-aasikaso sa aming mga OFW. Maliban sa kanila, meron pa palang mga NGO na siyang naging katuwang para ang mga OFW natin mabigyan sila ng importansya. I want to be a volunteer. Since then na po, until now, tuloy-tuloy po siyang ginagawa volunteering. Almost weekly po ako nandito. Mga isasama po ako mga distress natin at OFWs. So kung ano yung nalalaman ko, sinishare ko pa rin po sa kanila nang sa ganon, hindi lang ako yung mag-benefits. Kasi yung program naman at yung movement naman is for OFW. So, yun po. Yung malasakit po bilang OFW. Kasi hindi lang po siya
basta ginagawa niya, kundi ginagawa siya ng may puso. Yung willingness po, saka yung values, yun po yung pinaka number 1 na na-feel ko talaga sa GFM. Malaking pagpapasalamat po sa GFM dahil po sa GFM, hindi lang po ako yung natutulungan na OFW, marami pa po silang natutulungan yung mga dumadating dito sa Pilipinas and outside the Philippines na nasa iba't ibang sulok pa ng bansa. Yung assistance po, malaking bagay po yun. At saka, dahil ang mga OFW po natin, mostly hindi po sila aware. And sabi ko nga po noon na lack of knowledge po sila. So marami po silang na-share na information, kaalaman sa mga OFWs natin. Salamat GFM sa mga ginagawa ninyo para sa mga OFW. Nagbabalik po ang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Kasama niyo pa rin ang inyong likod, Karene Bunsoy. At syempre, ang topic nga natin to discuss this afternoon ay how do we cope with crisis? Ano ba ang crisis? Kung tatanungin ko yun, ano ba yung greatest crisis? Pakita nga natin yan. Ano ba yung pinakamalaking crisis ang inyong kumbaga na-encounter? Na pag sinabi niyo pong crisis, this is something na na-experience natin whether internally or externally, no? Like for example, a crisis can be experienced in relationship. Ito po problemang matindi kapag hindi kayo magkaroon ng pagkakaintindihan bilang mag-asawa or bilang isang magulang sa kanyang anak. That's a relationship crisis. Or halimbawa naman relationship with your office mate or kasamahan sa gawain. Gayon pa man, no? Pwede itong mangyari kahit kanino, sa bata, sa matanda, no? Sa mga medyo kumbaga sa mga matagumpay, sa hindi matagumpay, sa mayaman, sa mahirap, lahat po tayo nakaka-experience ng some form of crisis. At syempre, pag sinabi mong tatanungin ka, ano ba ang crisis mo? Pwede yan sa health. No? Ako last week, it's kumbaga, it's a bit of a crisis situation dahil nga hindi nga po tayo nakapasok Dahil sa tindi ng sakit ng lalamunan ko, hindi ako makalunok. Hindi ako makakain ng ayos. Kahit liquid masakit. Yun pala, kaya nung nagpa-check up tayo sa hospital, yun pala, swollen na pala yung aking lalamunan. Bagamat, wala naman daw silang nakita na parang or nana or infection. Pero, ano ba yun? Mapula daw Pero talagang sabi ko, hirap Dok, makalunok. Hindi ko ito na-experience ng maraming taon, tapos ngayon na-experience ko. So, it's a bit of a health crisis, no? At syempre, ano yung response natin pagka nagkaroon tayo ng ganitong crisis situation? Meron mang mas matinding crisis, like for example, nawalan ka ng trabaho. Abay, napakahirap ng ganyang klaseng crisis kasi ang daming implication, ang daming apektado. I remember during pandemic, ito ay officially pumasok na sa ating bansa at officially ay naka-apekto na sa buong mundo. Alam nyo, isa sa pinakamalaking krisis ito na naka-apekto sa mga overseas Philippine workers. Ang dami po talaga na nawalan ng trabaho in the middle. Meron nga po, haalis pa lang ng, for example, ng January 2020 at that time. Tapos,
pumasok ang pandemic, March, ano? And then a few months after, ito na, nadidinig na natin yung balita na, nako, tinigil na yung kanilang employment dahil maraming nagsara ng mga establishmento, marami ang nalugi, marami ang nawalan ng trabaho. And it caused a lot of concern kasi pinauwi ang ating mga kababayan OFW. Eh, syempre, ang concern nun, paano na yung mga bayarin? Paano na yung pagkain natin? Paano na yung mga ipapadala kong remittances para sa aking pamilya? Naku, may binabayaran tayong bahay. May binabayaran pa kami. Kakukuha lang ng aming bagong sasakyan. Naku, talagang hindi ma-spelling o hindi maipinta ang muka ng ating mga housewives, yung mga naghihintay ng remittance. Ang mga anak, hindi rin nila malaman paano na ito. May project kami. Kailangan ng kumbaga bayaran. And so that created a lot of pressure, that created a lot of stress. Ano po? Kailangan mong gumawa ng paraan. Anong gagawin natin dito? Isa pa rin sa mga nagkaroon ng effect, yung dahil sarado ang mga establishmento, hindi ka makapag face to face. Lahat po ng mga events, for example, yung mga events coordinator that I know, sila dati yung malalaki ang mga kita. Kasi pag sinabi mong events, whether that is kasal, whether that is debut, or parties, or functions ng mga kumpanya, bread and butter ng ating mga events coordinator yan. And usually sila, malalaki ang kita, natigil lang yun. So that created a lot of stress financially for those who are kumbaga getting their worth or their yung sweldo doon sa mga ganong klase ng mga gigs, ika nga. And so, in the Bible, meron din po tayong maraming example of crisis situation. At maraming inilalarawan at kinikwento rin ito na kumbaga nagpapahiwatig o nagpapakita ng halimbawa ng crisis. Take for example, yung nangyari sa panahon ni King Ahab at yung prophet named Elijah sa 1 Kings chapter 17. And dito sa istoryang ito, ang naging krisis po nila doon ay yung matinding tagtuyot na nagtagal ng taon. Taon po ang tumagal, kaya alam niyo naman, pagka nagsimula ng tagtuyot, alam niyo na kung ano ang kasunod niya. Aba ay siyempre pagka tagtuyot ay taggutom dahil lahat ng mga plants, ng mga fruit-bearing trees, lahat ng mga halaman ay natuyo. Kapag natuyo yun, walang pagkain. At syempre, ito ay na-experience hindi lamang ni King Ahab, pati ng mga Israelita. At syempre, si Elijah, ang mensahero na nagmensahe o nagbigay ng mensahe na galing sa Diyos kung bakit ito ginawa. Ito ngayon. Ang dahilan ng kanila pong krisis, kumbaga tagtuyot, taggutom, is not because there was nothing, o basta kumbaga ginusto lang ng Diyos. Pero ginawa ito ng Diyos o hinayaan na mangyari ito ng Diyos dahil pala sa katigasan ng puso at katigasan ng ulo ni King Ahab. Bakit? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po sila ay supposedly sasamba lamang sa Diyos na lumikha sa kanila at kumilala siya lamang ang Diyos. Sumamba po sila sa Diyos-Diyosan They became a disobedient people and they were forewarned, Gawin nyo ito yung tama. Sumamba lamang kayo sa totoo, hindi sa mga Diyos-Diyosan. Kung
kayo ay hindi susunod, ito ang mangyayari sa inyo. Ayun na nga, and they were punished by God Himself. And so, ang gusto po natin sabihin dito, may mga pinapahintulutan ang Diyos upang tayo po ay makall yung attention natin. So, ibig sabihin, God can use crisis situations to call our attention. Baka naman, kumbaga, kinakalabit ka na ng Diyos. Hoy, makinig ka naman sa akin. Siguro yung una, kalabit lang eh. Pangalawa, medyo stern warning na. Kapag ka hindi ka sumunod, ito ang mangyayari. I think this time, itong crisis situation na nangyari sa panahon ng mga Israelitang ito, dun sa kwento natin, ay panahon na talagang matinding dagok na ito. And God, excuse me, is using this particular situation to call them out or to call the Israelites out. This crisis situation was probably hinayaan ng Diyos, but this was man-made. Bakit? Kasi, alam niyo po ba, sa Biblia, napakaraming halimbawa ng krisis na kumbaga ang nagsimula talaga sa hindi pagsunod sa Diyos. And I think when there are crises, we have to learn to ask na bakit kaya ito nangyayari? And sometimes there are crisis situations. Dan, pakimove mo nga na kaunti yung aking kodigo dito para nakikita ko rin. No? Please, thank you. Pakibilisan ng konti para makita natin yung ating kodigo. I-scroll down mo lang yung, hindi, dito ka. I-scroll down mo lang yung aking kodigo. Ayan. Ayan, thank you very much. Yan, si Dan Depra, yung ating technical assistant dito. No? And God is using the situation to call our attention. And when He calls our attention, sabi nga natin, most crisis, at least in our example here, is because there is a sin problem. And if there is a sin problem, we need to return to God. No, most of the time, most of our crisis, stems from our disobedience from God. And alam nyo, just looking back, most of our crisis situation, at least for myself, it's because I failed to really follow God or God's footprints or God's guidance or God's plan for me. Alam nyo, ako ay naging Kristiyano, I found out that sabi nga ng Biblia, God has a wonderful purpose for our lives. Alam nyo, sinabi sa John is that God has actually, as a plan that will sustain us, that will provide for all of us if we only submit and if we only follow His will. And going back to our discussion, ito pong crisis, halimbawa sa health. 5 years ago, I had a health concern involving my heart. I have a cardiovascular disease na needed that needed correction. Otherwise, talagang ikamamatay ko. I had a bypass surgery at the age of 52. Biruin nyo yun. No? At the age of 52, I was nearly dying because of that health concern. No? Kung hindi po na-correct yun, maaring wala na po ang inyong lingkod ngayon sa inyong harapan. At and most of it, sabi nga, nagkaroon ng barak yung aking puso, yung mga arteries ng aking puso. And that was because I was not eating right. And besides, alam ko na rin that on my father's side, we are predisposed to diabetes, sa
hypertension, no, ano pa, sa mahilig ko kasi kaming kumain. Ang aming pong pamilya ay sa father side ay mga Kapampangan, ay mahilig magluto, masarap magluto at masarap kumain dahil doon. And you know, isa sa mga pamangkin ko ngayon na nag-aaral ng kolehiyo ay ginawa niyang mission in her life. Sabi po na aking pamangkin who just turned 18 years old, sabi niya, I want to become a cardiologist. Sabi ko, bakit? Kasi lahat ng ating mga kamag-anak, aking mga tito at mga tita, puro may mga diabetes, puro mga may sakit sa puso, puro may mga hypertension, either namatay dahil sa atake sa puso, and so on and so forth. And so she knows already that is a crisis situation that she wants to help get rid of. And sa atin, kinakailangan po natin yan. There is a crisis to be averted. But if we know na yung crisis na yon ay nagsimula sa atin, nagsimula sa kasalanan, kailangan po nating bumalik sa Diyos. And when crisis comes, no, we must consider developing 3 things in our lives. There are 3 things that I'd like to share with you that can help us actually get back or be restored or sabihin natin makaawala dito sa krisis na sinasabi natin. Handa na ba kayo? Malaman yan. Pero bago yan, magbe-break tayo pong muli. At sa pagbabalik, I will show you the 3 things that you must know so that we can consider developing or getting out or coping with the crisis situation that comes our way. Sa pagbabalik po ng Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Isang magandang umaga po sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Ako po si Pastor Joey Gonzales, pastor po ng Evangelical Church of Rizal sa Lipa City. Na-involve ako sa ministry ng Global Filipino Movement dahil gawa nung ang isang miyembro ko ay nagkaroon ng problema sa bansang Saudi. Sinamahan ko rito ang kanyang asawa at isang hipag upang humingi ng tulong dito sa kanyang sitwasyon sa Saudi Arabia. At umaasa kami na sa tulong ng Panginoon, siyempre, at sa tulong ng Global Filipino Movement ay magkaroon ng katugunan, positibong katugunan ang pag-uwi ng aming kapatiran dito sa bansang Saudi. Ang Global Filipino Movement ay talagang isang ministry na malaki na itutulong sa ating mga kababayan, lalo na ng mga kababayan natin ng mga nasa larangan ng domestic helper. Kasi talagang yung mga bagay na ginagawa ng Global Filipino Movement ay pagbibigay ng bagay na imumulat ng kaisipan ng ating mga kababayan kung paano sila dapat maging maganda ang kanilang kalalagayan, maganda maging trato sa kanila, at kung paano sila manilbihan. Kaya naniniwala ako na sa tulong ng Global Filipino Movement at maging ang ating gobyerno ay mabigyan ng magandang kaparaanan at kaayusan ang mga kababayan natin na nagtatrabaho bilang domestic helper, na hindi naman sila magkaroon ng mga karanasan na pwede nilang ikatroma, pwede nilang ika-homesick, kundi bagay na talagang magkaroon sila ng kasiyahan sa kanilang mga pagtatrabaho. Isang kagalakan, isang katuwaan na malaman ko na mayroong ganitong ministry para sa mga kababayan natin, hindi lang sa mga kapatiran na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang ganong domestic helper or migrant worker,
Kaya nga, ang bagay na ginagawa ng Global Filipino Movement ay para talagang ma-boost ang moral ng ating mga kababayan. Hindi man nakauwi o parang mabigyan ng solusyon ng kanilang mga problema, kundi bagay na makita nila kung paano ang mga bagay na ginagawa nila doon sa ibang bansa. Kaya nga, para din sa mga kapatiran, kung kayo man ay natatrabaho sa ibang bansa, sana ay makita nyo yung mismong bagay na ikagagalak ninyo, ikatutuwa ninyo sa paninilbihan bilang isang overseas migrant worker sa ibang bansa. Kasama ka, palaging masaya. Anuman ang problema, matutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na. Dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, GFM. At nagbabalik po ang gabay ng Pilipinong manggagawa abroad. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, si Karen Bunsoy. At ating pinag-uusapan, how do we cope with crisis situation? No? How do we cope with crisis situation? At sinabi nga natin kanina, ang crisis is something that we, overseas Filipino workers, no, are kumbaga hindi tayo hindi tayo bago diyan kasi marami sa mga overseas Filipino workers ay nakaranas mismo ng mga krisis at sa kasawiang palad minsan hindi natin alam kung paano ito kumbaga lampasan or paano ito harapin. And sinabi natin nga kanina, sometimes crisis situations may be averted if we know how to cope with them. And sinabi rin natin kanina that some crisis situations are man-made. Or it is because tayo yon. And in our story, na kung saan sa 1 Kings chapter 17, hindi na nga lang natin yung binasa, ay alam natin na nagkaroon ng tagtuyot dahil ito'y hindi pagpapala. Imbes na pagpapala ang dapat na receive nila, pagpapalo po. Kaya po nagkaroon ng matinding tagtuyot na talagang nag-create ng iba't ibang mga krisis, no? Nag-create yan ng taggutom. And
there are so many lessons learned here. Kasi ang kinakailangan lang naman natin, ang sabi nga natin, if there is sin and if the cause is sin, then there must be a call for repentance, return to God. Ang repentance po, at least mismo yan ang ginawa ni Elijah, na pinroclaim niya sa kanila na ang may kasalanan nito ay tayo rin dahil hindi tayo sumunod sa Diyos. Maaaring alam na natin na yung ating desisyon na ating ginawa may result to a crisis situation or crisis that would kumbaga be dealt with. Alam natin, i-deal tayo ng Diyos. So, there must be a call for repentance and that is what Elijah did. Sabi niya, magbago tayo dahil yun lamang ang makapagpipigil dito, no? And alam nyo, just as a very kumbaga quick comparison lang, yung mga taong sumusunod sa Diyos, yung mga taong obedient sa Diyos, nananampalataya sa Diyos na kaya niyang alisin o iwaksi o pigilan yung mga krisis sa ating sitwasyon, sila po yung pinagpapala. In this story, si Elijah po, nung pinadala siya sa ilang na lugar na hindi niya naman alam kung saan, ang Diyos ang nag-provide ng tubig sa isang sapa. Nung natuyo yung sapa, nung siya ay hindi siya nagutom. Bakit? Merong araw-araw na nagdadala ng pagkain sa kanya through the ravens or doon sa mga uwak na nag-provide ng food. Inutusan ng Diyos upang siya ay mapakain. Nung naubos na yung tubig, dinala siya, inutusan siya pumunta sa isang lugar sa Zarephath kung saan kinausap na ng Diyos in advance ang isang balong babae na may isang anak na sinabihan siya na i-share mo kung whatever you have. No? And she was told na ibigay itong portion na ito. At alam niyo ang nangyari? Hindi rin siya nagutom. Dahil araw-araw na sinasabi niya, ito na lamang ang last, nare-replenish yung kanyang supply ng flour, ng kanyang olive oil, ng kanyang tubig, hanggat sa natapos yung krisis na tagtuyot. Ito po yung parang message na binibigay sa atin. And I told you that there are 3 things that you can consider developing when there are crises in our lives. When there are crises in our lives, these are the 3 things that you must develop. Number 1, faith. Faith is very important. No? As I said, when God instructed Elijah na siya ay pumunta doon sa ilang na lugar na yon, pinangako niya that he will. And indeed, ipinakita ni Elijah na siya ay sumusunod sa pamamagitan ng pananampalataya na ibibigay nga niya iyon sa kanya na hindi nga siya magugutom, hindi siya mauuhaw. And seemingly, ito yung hinihingi sa atin, yung pananampalataya. Pananampalataya natin na ang Diyos ang may likha ng lahat. Kumbaga, faith to me is like this. Lord, hindi ko man ito naiintindihan ngayon. Pero naniniwala ako sa inyong kakayahan. Alam nyo ang lahat. Kayo lamang ang nakakaalam kung ano ang mga solusyon sa aking mga problema. Kaya ipinagkakatiwala ko po sa inyo itong aking crisis situation. No? We need to develop faith in God that the crisis that we are in is a call to attention, a call for us to respond in faith. No? Kumbaga, sabi nga nung iba, napakadalang sabihin, pero napakahirap gawin. Well, consider this. Ang sabi nga ng Panginoong Jesus
sa Lucas. Sabi niya, kung meron kang faith as small, kung ma-describe ng in not only in words but as an illustration, if you only have faith as small as a mustard seed, ang mustard seed parang napakaliit po niyan If you only have such a small faith, just like of a mustard seed, you can already move mountains. Ang ibig mo sabihin, kahit na po parang yung faith na sometimes may doubt, pwede ring i-honor ng Diyos yun dahil doon po nagsisimula yung tunay na paniniwala at palataya sa Diyos. Another illustration I can give you. Nung si Pedro ay sinabihan ng Diyos na itapon niya yung net doon sa lugar na kung saan maghapon na nga siya. Na nagtapon doon ng net niya para makahuli ng isda pero wala siyang nahuli. Sinabihan siyang doon uli itapon. Sabi nga niya, Panginoon, maghapon na kami dito Hapon na kami, wala naman kami nahuli. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. And lo and behold, nangyari nga po yun. Nakakuha sila ng maraming isda na sobrang bigat. Na halos mapunot, malubog pa yung kanilang bangka. Ganon po yung faith na dinidescribe natin, and that is something that you want to develop during crisis situations. Sa panahon na parang marami nang nangyari at parang ang hirap ng paniwalaan ng mga bagay-bagay, i-develop po natin yung faith. Because that faith can help you be grounded in the promises of God and in the way that we can interact with what God is doing. God, as I said, has been calling your attention, and He is calling out for you to trust Him by faith. No? So, ibig sabihin, kahit kaunti, panampalatayan mo siya na itong crisis na itong pinagdadaanan mo ay malalampasan mo because of your faith. Pangalawang bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin is yung perseverance. Perseverance in trials. Elijah, during the time na siya ay naging mensahero ng Panginoon, is ang trial sa kanya is that he has a message to tell. At yung mensahe na yan ay mismong galing sa Diyos. Prophet siya At ang problema doon, bilang isang prophet, ay kilala pa siya doon sa kanyang bayan, mga Israelita, kilala rin siya, pero ang daming rejection na naranasan si Elijah. He was flatly rejected doon sa message ng Diyos, galing sa Diyos, and he was kumbaga persecuted for speaking or for becoming a messenger of God's word. And yet, sabi nga natin, he remained steadfast. He remained, kumbaga, convinced. He remained to be, bold enough to tell the message anyway. Kahit walang nakikinig. Kahit merong, kahit merong threat sa kanyang buhay. Similarly, ganun din po sa atin. We must persevere in times of in times of crisis. There might be several occasions where you are already doubting. Yung bang nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo o nawawalan ka na ng tiwala sa mga pangako ng Diyos. Yun po yung panahon na dapat maging mas matatag kayo. Maging mas perseverant, ibig sabihin magpursige na makaalpas o magpursige na malampasan ang krisis na iyong nararanasan hanggang sa makawala na doon sa krisis na iyon. And
alam nyo, one thing about persistence, kapag ka po merong crisis, no? Merong crisis situation, I look at it as a way, sabi nga natin, God may be calling your attention. Again, using myself as an example, ang panahon na nalaman ko na kailangan ko pala ng bypass surgery to survive. Ang unang pumasok ko, Panginoon, hindi ko to kaya itong crisis na ito. Ano po ba ang gusto niyong sabihin sa akin? And the very first thing that came to my mind after learning, nakita ko na yung sinabi ng cardiologist after performing an angiogram na kung saan nakita through a dye, kung pinasok sa aking mga veins, sa arteries, nakita na gaano katindi yung bara ng aking puso. And sabi niya, you need to have bypass. At yun lamang ang paraan para maalis o ma-avert yung crisis situation na baka ikamatay mo. And you know what? I thought of parang imbes na ako ay malugmok sa lungkot o kumbaga mainis o magtampo sa Diyos, ang sinabi ko, Panginoon, kung pinahintulutan mo ito, you must have a plan for me. No? Or you must have something to teach me. And the one of them is perseverance. Nag-persevere po ako after that. That was January 4, 2019, nung binalita sa akin. And one of the main issue there is, where will I get the finances para po matugunan, para maoperahan ako? The Lord, even then, during that time when I started trusting God, persevering in my faith, the Lord, one by one, took care of every need, of every concern. Finances, sino mag-oopera, sinong doktor mo, sinong cardiologist mo, no? Saan ka ooperahan, ano-ano ang mga pangangailangan, to the last detail. God helped avert a health crisis situation for me so that I am speaking to you right now. 6 years after. 6 years after na po, kasi 2019 2024 na ngayon. Ano po? And by the grace of God, no, being perseverant in my faith helped me actually see and look at things through God's eye or through God's lenses. Nakita ko kung ano yung aking past, nakita ko yung aking foreboding future, no? At gumawa ako ng desisyon to trust and persevere in God. Kaya po natin malalampasan yung crisis na yan. Panghuli, no, sa ating huling mga few minutes, kailangan natin matutunan ay obedience. Yung pagsunod, tunay at bukal sa pusong pagsunod sa Diyos. Si Elijah, when he was given instruction to do this, to go to a particular place, to go and speak boldly to King Ahab. King Ahab, mali ang ginagawa mo. He obediently, no, he did not hesitate, but he obeyed. No, he actually showed himself faithful that even during times na parang wala na siyang mainom, wala na siyang makain, he faithfully and obediently went to the place where God told him to go. Alam niyo po, yung obedience, yung pagsunod, yan yung sakit ng iba Ayaw sumunod. Kaya po na-experience natin yung mga krisis sa buhay kasi hindi dahil sa hindi tayo mabait, pero dahil hindi po tayo marunong sumunod. Ang pagsunod po, and if I may just give you an example, ang pagsunod po teaches us to
see that even in crucial times of crisis, God's word, God's promises, God's commands, kapag sinunod po natin, ay magkakaroon po ng mabuting result para sa atin. And as I said, if the problem in the first place of the crisis was because of sin, then there must be a call for repentance. And a call for repentance involves repenting and turning away from that sin. Let me share with you this last verse before I go. So Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Tagalog, ito po ang sinasabi, at para mas maintindihan po natin, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mga kababayan, kung ikaw ay nasa crisis or crisis situation, and if you believe that this is a result of a particular sin, then all you need to do now is to confess to God. Diyos, ako po ang may kasalanan nito. Baguhin niyo po ako at gawin niyo po akong taong sumusunod sa inyong kaloob. Nais po ng Diyos na kayo ay makatagpo. Kaya, and I pray for you right now as we close our program, tayo po'y manalangin. Panginoon, alam po namin that in crisis situations, we fall on our knees and sometimes cry and even beg and even sometimes argue. But most often, we think we can do something about it only to find out hindi po talaga namin kayo lamang po ang Diyos na nangako sa pamamagitan ng inyong salita na pwede kaming lumapit sa inyo, tumawag sa inyo, sabihin ang lahat ng aming mga hinaing, and you will answer us and you will show us great and mighty things that we have not seen. Lord, I pray particularly sa aking mga kababayani, sa ating mga overseas Filipino workers, sa kanila pong mga pamilya na maaring nakakaranas ng krisis. Panginoon, katagpuan mo sila in a way that it will create a desire to have faith in you, have faith in your promises. Now, if they ask according to your will, you will hear. Create in them a desire to be perseverant, na kahit na anong sitwasyong mahirap na kanilang pinagdadaanan ngayon, mararanasan nila ang kapayapaan mo, ang iyong pong pag-aalaga, pagbibigay ng encouragement, and most especially, mag-create ng pusong susunod sa Diyos. Panginoon, katagpuin mo sila in such a way that they will get to know you as their Lord and Savior. This, I pray in Jesus' name. Amen at Amen. Diyan po nagtatapos ang ating pong episode nito na Gabay ng Filipinong Manggagawa Abroad. At muli, abangan nyo po kami next week. Kasama ko na po ang aking kapartner na si Ma'am Joy Ilagan. At syempre, bumabati tayo muli sa inyo mga kababayani. And hopefully, praying for Ma'am Amira Bartolome na praying for your recovery. Nagkasakit din po siya, yung aming partner dyan sa Saudi Arabia. Get well soon, kapatid. And syempre, pahabol na pagbati, happy anniversary sa aming elder at mga member na si Dan at si Architect Dan.
at si Emily Valenzuela. Happy anniversary sa inyo. At please do enjoy your time together today and the rest of the week. Muli, ito po ang inyong kababayani na nagsasabing, kababayani, tandaan mo palagi, mahal na mahal ka ng Diyos. God bless po sa inyong lahat. Pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migrations and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices help facilitate repatriation, resolution of labor cases, and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and BPI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations.